Ayon po kay Ginoong Hugo Filion, co-founder po ng Flare Networks, possible raw na magkaroon ng hanggang 5 billion XRP na i-mint sa Flare pagsapit po ng taong 2026. Ang balitang ito ay lumabas mula sa isang interview kasama si Ginoong Paul Baron at mabilis na umani ng pansin mula sa mga crypto analyst. Kung totoo po ang prediction na ito, maaring magdala ito ng napakalaking pagbabago sa ecosystem ni XRP at sa mundo ng institutional DeFi. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Kaya ayan, panuorin po muna natin yung pinost dito ni Leader Alpha na isang short video clip. Hugo, with the DeFi ecosystem within XRP now starting to expand, how much do you think is going to be unlocked just this year and the last few months of this year? I mean, I'd like to see Flare at 5 billion XRP by mid-2026. Don't know about the last period of this year. Market's a bit volatile, but I'd like to see Flare at 5 billion XRP. 5 billion. Hugo, with the DeFi... Ayan, pag-usapan po natin kung ano yung kanilang pinag-usapan dito. Dito sa interview ay tinanong po si Ginoong Hugo Filion tungkol sa aktibidad ni XRP sa DeFi ngayong taon. Ayon sa kanya, mahirap pang maging tiyak dahil hindi pa malinaw ang market conditions. Pero malinaw niyang sinabi na gusto niyang makita si Flare na may 5 billion XRP na nakamit pagsapit po ng kalagitnaan ng taong 2026. Hindi po niya binanggit ang eksaktong forecast para sa huling bahagi ng 2025 pero ang kanyang target ay nagpapakita ng napakalaking potensyal para sa integration ng XRP sa loob ng Flare. Sa market impact, ang pagpasok po ng ganitong kalaking halaga ng XRP sa Flare ay maaari pong magbukas ng mas malaking demand sa token, lalo na kung ang DeFi ecosystem ay tuloy-tuloy ang paglago. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang target na 5 billion XRP? Ang 5 billion XRP na posible pong gamitin sa Flare ay halos kapareho ng volume na hawak ni Ripple sa kanyang hot wallet. Ibig sabihin, ito ay napakalaking bahagi ng supply na maaaring pumasok sa DeFi environment. Para mangyari ito, kailangan po ng institutional grade DeFi o mga sistema na kayang tumanggap ng malaking halaga mula sa malalaking kumpanya at bangko. Sa market impact, kapag nangyari ito, posibleng ituring sa XRP hindi lang bilang settlement asset kundi bilang pangunahing pundasyon ng DeFi infrastructure. Ito po ay magbibigay ng mas malawak na adoption at tataas ang kanyang market value sa mga darating na taon. Ngayon ay ano po ba ang papel ni Flare sa ecosystem ni XRP? Si Flare ay isa pong network na ginawa para bigyan ng kakayahan ang mga tokens tulad po ni XRP na makagamit ng smart contracts at saka decentralized applications. Dahil wala pong native smart contracts itong si XRP, matagal na siyang limitado sa kanyang pangunahing role bilang settlement token. Pero sa integration kay Flare, nagkakaroon siya ng bagong flexibility para magamit sa lending, trading, at saka iba pang DeFi activities. Kaya pagdating po sa market impact, ang pagbubukas ng ganitong kakayahan kay XRP ay makakaakit ng mga bagong developers at institutions na gustong gumamit ng token sa cross-chain applications at saka lending markets. Ngayon ay paano po makikinabang ang DeFi sa integration na ito? Sa Flare ay pwede pong gamitin si XRP bilang collateral, liquidity sa decentralized exchanges, at bilang puhunan sa lending platforms. Ang ganito pong uri ng paggamit ay nagdadala ng mas maraming liquidity at cross-chain activity. Ang ideya na maaaring umikot po ang 5 billion XRP sa loob ng DeFi ay nagsasabi na ang institutional market ay handa na pong gumamit ng XRP ng mas agresibo. Kaya sa market impact,
Kapag dumami po ang liquidity ni XRP sa DeFi, mas magiging stable ang kanyang presyo at mas tatatag ang kanyang role bilang pangunahing digital asset para sa malalaking transaction. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin nito para sa institutional adoption? Kung maabot po talaga ang 5 billion XRP sa Flare, malinaw na sinyalis ito na hindi lang retail traders ang gumagamit kay XRP. Malalaking institutions at financial players ang maaaring magpasok ng malaking halaga ng kapital para sa paggamit ng XRP sa decentralized finance. Kaya ang market impact po nito ay magdadala ng mas mataas na tiwala mula sa traditional finance institutions. Posibleng magresulta po ito sa mas malawak na partnerships at tokenization projects kung saan si XRP ang magiging sentro. Ngayon ay paano po konektado ito sa mga plano ni Ripple? Habang si Flare ay nakatutok po sa DeFi, si Ripple naman ay patuloy na nagtutulak ng adoption ng XRP sa global payments at tokenization projects. Ang kombinasyon po ng dalawang ito ay nagpapalawak ng gamit ng XRP mula settlement asset hanggang sa DeFi powerhouse. Kapag nagtagumpay po ang parehong direksyon, sa XRP ay posibleng maging isa sa pinaka-utilized na digital assets sa buong mundo. Kaya ang market impact po nito ay ang synergy ng Ripple at saka Flare ay pwede pong magresulta ng sustained bullish momentum para kay XRP, lalo na kung parehong ecosystem ay magtagumpay na maka-attract ng institutions. Ngayon ay ano po ang nakikita ng mga analyst dito? Ayon po kay Leader Alpha, ang 5 billion XRP na ito ay hindi basta simpleng numero lamang. Ito ay katumbas ng napakalaking liquidity na maaaring gumalaw sa loob ng Flare. Kung maisa sa katuparan, magdadala po ito ng bagong yugto para sa XRP ecosystem at maglalapit kay XRP bilang sentral na bahagi ng DeFi market. Sa market impact, sa puntong ito, kahit ang anticipation pa lang ay maaring magdala ng price speculation kay XRP. Habang papalapit ang 2026, marami pong investors ang maaaring magsimulang bumili ng XRP bilang paghahanda sa posibilidad na ito. At bilang panghuli, para po sa akin, ang balitang ito ay isang napakalaking hakbang para kay XRP at sa kanyang hinaharap. Ang posibilidad ng 5 billion XRP na i-mint sa Flare ay nagpapakita po na si XRP ay hindi na lang isang simpleng asset para sa payments, kundi isang pwersa na pwedeng maging pundasyon ng DeFi. Kapag nagtagumpay po ang integration na ito, mas lalakas ang posisyon ng XRP laban sa mga kakompetensya niya tulad ni na Ethereum at Solana sa DeFi space. Naniniwala ako na dapat nating bantayan bilang mga traders at investors ang developments na ito. Dahil kung maabot po talaga ang 5 billion target pagsapit ng taong 2026, posibleng makita po natin si XRP na magkaroon ng pinakamalaking yugto ng adoption sa kanyang kasaysayan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.